Behold the Lamb of God who takes away our sin. Behold the Lamb of God, the life and light of men. Behold the Lamb of God who died and rose again. Behold the Lamb of God who comes to take away our sin. Broken hearts, fallen far. Behold the sin of man. Behold the Lamb of God who takes away our sin. Behold the Lamb of God, the life and light of men. Behold the Lamb of God who died and rose again. Behold the Lamb of God who comes to take away our sin. Son of God, behold our broken hearts. We need you. Behold the Lamb, the hope of man. Behold the Lamb of God. He takes away our sin. Behold the life and light of man. Behold the Lamb of God who died and rose again. Behold the Lamb of God who comes to take away our sin. Behold the Lamb of God who comes to take away our sin.
Amen. Sige po, tayo na po magsimula sa ating service sa umagang ito. Awitin po natin, page 163, I don't know who holds tomorrow. I know who holds tomorrow. Sorry. I know who holds tomorrow, page 163. Okay. Okay. Okay, at the first verse now sing. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine. The skies may turn to gray. I don't worry or the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hands. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter. Every cloud is overlaid. There the sun is always shining. Amen. There no tear will dim the eye at the ending of a rainbow, where the mountains touch the sky. Amen. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hands. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow, amen, is the one who stands by me, and the path is given portion, maybe through the flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow. One more time, many things. Who holds my hands? Many
many things about tomorrow. I don't seem to understand, but I know who owns tomorrow, and I know who holds my hand. Amen. Sige po, tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras nito, sa aming pong pananambahan. Lord, kami po, Lord God, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo ngayong oras na ito. Lord, kayo po siyang manguna, Lord God, sa aming panambahan ngayon, sa mga kapatiran na sa kanilang mga tahanan. Pinapanalangin ko patuloy, Lord God, na kayo po ang siyang pumagitna sa kanila kung sila man ay naaabot nitong online service na ito, Lord God. Kayo po, Lord God, na siya pumagitna sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya, Lord God. Lord, bless mo po patuloy ang buong service namin, O God, ang buong program na ito. Lahat ng papurit at salamat tanging sa iyo lamang sa pangalaman ni Anak na si Jesus. Amen. Sige po. Sunod na awitin, My Savior's Love. My Savior's Love. I stand amazed at the first verse, now sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me, for me, for me. It was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own grief, but sweet drops of blood for mine. Amen. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Third verse. In pity, angels beheld him, and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that died. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. The first verse. He took my sin and my sorrow, he made them his very own. He bore my burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. At the Prince Scriptures, see the ransom in glory, his face I at last shall see. Will be my joy through the ages to sing for his love for me. Amen. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Sige po. Salamat po.
Purihin ang Panginoon sa mga awitan na nawit po natin. At magandang umaga muli sa inyo, mga kapatid. Tayo po muli ay sasamba sa ating Panginoon at tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. At ating pong hahanguin ang ating pag-aaral ngayong umagang ito sa aklat ni San Juan, Kabanata 6, John chapter 6. At mula unang talata hanggang 13. John chapter 1, beginning verse 1 down to verse 13. John chapter 6, beginning verse 1. John chapter 6, verse 1 to verse 13. So muli ko pong babasahin at kunin niyo po ang inyong Bible. Sumunod po kayo. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a great multitude followed him because they saw his miracles, which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, When shall we buy bread that this may be it, or that they may eat? And this he said to prove him, for himself knew what he would do. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, There is a lad here, which hath 5 barley loaves and 2 small pieces. But what are they among so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much in the place, there was much grass in the place. So the men sat down, in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, likewise to the pieces, and much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Last verse, verse 13. Therefore they gathered them together, and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them, that he had eaten. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami po, Panginoon, ay makapanambahan sa inyo, dakilang Diyos. Ikaw po nawa ang siyang patuloy na gumabay at pumatnubay sa amin. Katagpuin nga po kami sa oras nito, dakilang Diyos. Hayaan niyo, Panginoon, ang inyong salita ay mangusap sa amin sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Katagpuin niyo po kami, dakilang Diyos. Palakasin niyo po kami, Panginoon. At pinapanalangin pa rin namin, dakilang Diyos, nawa mapakagbigay po kami ng kalwatian sa inyong pangalan, dakilang Diyos, at tinataboy po namin ang gawa ng dyablo sa pangalan ni Jesus. Ikaw po ang magbigay ng wisdom, dakilang Diyos. Salamat po muli sa iyong gagawin, sa pamamagitan pa rin yung anak na si Kristo Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen.
Amen. Dito po sa ating binasa, makita po natin, ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ay nagpakain ng 5,000 o higit pa. Kasi kung titignan pa natin ang Book of Mark or Luke, mayroon pang record doon. Ang sinabi doon ay 5 kalalakihan. So, maaaring may kasama pa silang anak, may kasama pang mga asawa, hindi natin alam. At meron pong ginawa ang ating Panginoong Jesucristo. Nung makita po niya yung mga maraming tao na sumunod sa kanila at naramdaman po ng Panginoong Jesucristo yung kanilang pangangailangan. Ang kanilang pangangailangan sa pagkakataong ito, sila po ay nagugutom at kailangan po nilang makakain. At sinubukan po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang isa sa kanyang disipulo. Tinanong po ng Panginoong Jesucristo, saan tayo makakabili ng tinapay para sila ay makakain? So yung po ang tinanong ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi po ni Philip, ang 200 penny worth of bread is not sufficient for them. Kung bibili po tayo ng tinapay, hindi ko po alam kung ano sa Tagalog yung penny worth, 200 penny worth of bread, sabi ni Philip, ay hindi sasapat para mapakain natin sila ni konti. Pero ito po sabi sa verse 6, and this is he said to prove him, for he himself knew what he would do. Sinubukan lamang niya si Philip na kung ano ang magiging tugon niya. Pero ang katotohanan po, alam ng Panginoong Jesucristo kung ano ang kanyang gagawin para po mapakain itong 5,000 o higit pa. Pero kung titignan natin, merong konti na pera para pambili. Pero sa pananaw ni Philip, hindi ito kakasya. Kaya nga sabi ni Philip sa last part ng verse 7, that every one of them may take a little. Hindi kasya itong tinapay, yung pambili natin para makakain ni kahit konti lahat ng taong ito. Pero dito po sa verse 8, andito po si Andrew. Makakita siya ng isang lad, isang binatilyo, na merong baon-baon na 5 tinapay at 2 maliliit na isda. At dinala niya ito sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, paupuin ninyo sila. Pero ang sabi pa rin dito sa verse 9, but what are they among so many? Ano ba ang mga ito kumpara sa napakaraming tao? Pero nyo, 5,000 men, 5 tinapay at 2 maliliit na isda, pakakainin mo yung 5,000. Baka mas marami pa yung mabibili ng 200 penny worth. Pero hindi po nagdalawang isip itong si Andrew na ipresenta sa ating Panginoong Jesucristo yung 5 tinapay at 2 isda na baon-baon ng binatilyo. At ito po sa verse 11, ito po ang nangyari. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to his disciple, and his disciple to them that were set down, and likewise the fishes, as much as they would. So, ginawa po ng Panginoong Jesucristo, ginawa po niya yung 5 tinapay at 2 isda, nagpasalamat po sa Diyos,
At pagkatapos, dinistribute po niya sa kanyang mga disciples. Ganon din yung kanyang mga disciples, dinistribute niya sa mga tao. At habang dinidistribute po sa mga tao yung 2 dalawang isda at 5 tinapay, ay hindi po ito nauubos. Hindi nauubos. Kumukuha sila sa kanilang lalagyan, pero hindi nauubos. At sumapat po sa 5,000 o higit pa. At pagkatapos po, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, tipunin ninyo yung mga tira-tira o naiwan para walang masayang. So, nung tinipon po nila, sa verse 13 po, nakaipon pa po sila ng 12 basket. Buriyan ninyo. Mula sa 5 tinapay at 2 maliliit na isda, nakakain po ang napakaraming tao. At nung ipunin po nila yung tira, ibig sabihin, busog na busog po sila. Kasi kung gutom pa po sila, walang matitira. Tama po ba? Sa sobrang kabusugan nila, may tira, meron silang hindi naubos. At nung inipon po nila yun, ay nakaipon po sila ng 12 basket. Ganong karami yung naipon nilang tira ng napakaraming tao. Kaya po dito makita natin mga kapatid, kakaunti lang po kumpara sa napakaraming tao, yung 5 tinapay at 2 isda. Pero makita po natin dito, ito po yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Ang konti o ang maliit o konti ay sapat kung nasa iyo ang Panginoong Jesucristo. Sa English, little is much when Christ is in it. Alam po ninyo, dito sa verse 6, sabi dito, and this he said to prove him. Tinanong po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang disipulo para i-prove yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya. Dahil alam naman ni Kristo ang kapamaraanan, paano niya pakakainin itong napakaraming tao. Pero kung titignan po natin, mga resources natin, nakokonti, para bang imposible na ito po ay sumapat at meron pang lumabis. Pero ang nakalimutan ni Philip, mga kapatid, kasama nila ang Panginoong Jesucristo. Amen? Alam niyo kapatid, kung tayo ay totoong mananampalataya, kasama natin ang Panginoong Jesucristo at nasa atin ang Panginoong Jesucristo. At dahil nasa atin ang Panginoong Jesucristo, hindi po tayo pagkukulangin. Lahat po ay sapat. Kaya nga, ang sabi po ng Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi naman nangangulugan na araw-araw, wala ka ng pangangailangan, wala kang kakailanganin. Ibig sabihin lang, mga kapatid, kung nasa iyo ang good shepherd, which is the Lord Jesus Christ, maliit man o malaki, ay sapat para sa iyo. Dito po makita natin mga kapatid, napakaraming tao ang nagutom, napakaraming tao ang kinailangan ng pagkain, pati meron lamang 5 tinapay at 2 isda. Pero dahil nandoon ang Panginoong Jesucristo, sumapat po yung napakakonting pagkain. Kaya tayo kapatid bilang isang mananampalataya, ano man ang meron tayo mga kapatid, kapag nasa atin ang Panginoong Jesucristo, sapat po yan. Hindi po yan kulang mga kapatid. Amen ba? Yan ang encouragement ko sa inyo bilang isang mananampalataya. Lalong-lalo na po sa kalagayan natin ngayon. Ano po ang ating makikita? Unang-una po dito sa verse 11, kinuha po ng Panginoong Jesucristo ang 5 tinapay at 2 isda. At siya po ay nagpa-salamat. Tingnan niyo yung magandang halimbawa na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Sa kakaunting bagay, ay siya po ay nagpasalamat at yung konting bagay na yon ay naging sapat sa kanila. Alam po ninyo, hindi ako naniniwala na ikaw mananampalataya o anak ka ng Diyos, nagkukulang ka o pinagkukulang ka ng ating Panginoon. Ang problema lang mga kapatid, kadalasan,
nakatingin po tayo doon sa amount o dami ng material na bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon, pero hindi po tayo natututong magpasalamat sa Diyos. Tama po ba? Unang punto po natin mga kapatid, ang maliit ay sapat dahil nasa iyo si Kristo, dapat marunong kang magpasalamat. Amen? Sapagkat ito po ang unang-unang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, siya po ay nagpasalamat. Pinagpasalamat niya po yung kakarampot na pagkain meron na sa kamay niya. Kaya mga kapatid, kung marunong po tayong magpasalamat, magkakaroon po tayo ng kagalakan. Amen ba? Kasi mga kapatid, si Kristo, lahat po ng kakulangan ng tao, si Kristo, siya po ang magpupuno. Kaya merong awit yung mga bata, life without Jesus is like a donut. Yung original na donut po, hindi po yung Dunkin Donut na pinaano ngayon na may palaman sa gitna. Ang original na donut po ay bilog na mayroong butas sa gitna. Ganyan po ang kalagayan ng tao. Palaging may bakante, palaging may kulang. Kahit na po yumaman ng tao, laging nakakaramdam po ng pagkukulang sa buhay niya. Dahil ang magpupuno po actually sa tao ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos. Kaya nga ang number ng tao, 6. Hindi po 666. Yung 666, number ng Diablo. Ang number ng tao, 6. Ang number ng Diyos, perfect number, 7. Kaya nga, noon tayo sa 6, hindi tayo umabot dun sa perfectness. Kaya kung tayo ay nasa atin na ang Panginoong Hesukristo, learn to be thankful. Amen? Matuto tayong magpasalamat sa Diyos. Ituon po natin ang ating paningin kay Kristo. Kaya nga, ganun ang ating mensahe last Sunday. Dahil kung nakatungo na yung patingin sa material na bagay, ay hindi ka matututong magpasalamat. Ayan ba? Sasabihin mo lagi, kulang, konti, maliit, hindi sapat. Pero kung si Kristo ay nasa iyo at nakatingin ang iyong paningin sa ating Panginoong Kristo, mabigyan ka ng konti, nagpapasalamat ka na. Amen? Dahil ang konti niyan ay sapat. Alam ng Diyos kung ano yung sapat sa iyo, kung ano yung kulang sa iyo, kung ano yung sobra sa iyo. Sa atin, kahit sobra-sobra na, sabihin pa natin, kulang. Gusto pa natin, sige pa. Amen? At yung po ang wala sa napakaraming tao, yung magpasalamat sa konting bagay na kanilang tinatanggap. At kuminsan, nakakalungkot, mga Kristiyano pa ang hindi nakakapagpasalamat. Sa halip na magpasalamat, nagrereklamo. Kaya tingnan nyo ang nangyari dito. Noong nagpasalamat ang ating Panginoong Kristo, ano nangyari? Hindi ko sinasabi na tayo ay gumawa ng milagro na katulad na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Hindi natin kailangan magmilagro, mga kapatid. Ang kailangan natin, kung nasa si Kristo, matuto kang magpasalamat sa malaki o maliit na bagay na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Amen ba? Nasusundan niyo ba, mga kapatid? Kaya nga pagkatapos magpasalamat ng Panginoong Kristo, o kung tayo mga kapatid, sa maliit na bagay, natutunan natin magpasalamat sa Diyos, makikita mo, akala mo ang liit, akala mo kulang, pero sapat pala. Amen ba? Ganyan po, mga kapatid, ang nararama ng isang tao na merong Kristo sa kanyang puso. Kahit sa kawalan Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, in everything give thanks, for this is the will of God. Sa malaki, sa maliit, o sa kawalan, kung nasa puso mo si Kristo, dapat marunong ka magpasalamat. Hindi yung kung sino-sinong tinitignan mo para masisi mo. Hindi yung naaawa ka sa sarili mo dahil kakaperanggot ang meron ka.
kundi yung kagalakan at kapayapaan dahil nasa iyo si Kristo. Unang-una, nung tinanggap mo si Kristo, nagkaroon ka ng kaligtasan. Amen ba? At ang kaligtasan yan ay walang hanggan at may katiyakan. Wala naman tayong ginawang napakalaking bagay sa sarili natin para tayo maligtas. Anong ginawa natin? Well, hindi ko naman sinasabing maliit yung pagsampalataya natin. Amen? Pero kung ikukumpara mo sa gawa, wala naman tayong hirap na ginawa para tayo maligtas. Kung sasabihin natin gawa, actually, wala tayong ginawa para maligtas. Sino ang gumawa? Si Kristo. Sumampalataya tayo at tayo naligtas. Kaya mga kapatid, makita natin sa verse 9, nandun na, pero ang sabi pa rin, ano ito? Kumpara sa marami. Alam po niyo, kapatid, halimbawa kung ikaw ay nagbigay sa isang tao, hindi mo narinig na magpasalamat. Parang ayaw mo nang bigyan ulit eh, di ba? Tama ba? Pero kung binigyan mo isang tao, kahit maliit lang, at abot-abot yung kanyang pasasalamat sa iyo, parang nakukumbig ka ulit na bigyan ng mas higit pa eh, sa susunod eh. Pero ho ba? Yan po ang nagiging problema natin mga kapatid. Pag binigyan tayo ng Panginoon na konti, hindi tayo marunong magpasalamat. Kaya tuloy, kung minsan, hindi na tayo binibigyan ulit ng Panginoon eh. Bakit? Hindi tayo marunong magpasalamat eh. Kaya kung titignan nyo, ang maliit na bagay o konting bagay ay sapat kung naandyan ang Panginoong Hesukristo. Mga mananampalataya tayo, mga anak tayo ng Diyos eh. Amen? Diba? Huwag natin tignan yung nangyayari o huwag natin ituon ang ating paningin sa lahat na nangyayari. Normal na yung mga kapatid, yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Pero kailangan itaas natin ang ating mata at tumingin tayo sa langit at magpasalamat sa ating Panginoon sa mga bagay na meron po tayo. Kaya nga tinan ninyo yung kwento ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung mga kapatid sa percentage, kung titignan natin, 10 may sakit, pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Nung gumaling na po sila lahat, isa lang po ang bumalik sa Panginoong Jesucristo para magpasalamat. Tama ba? Yung siyam, umalis na po sila. Hindi na nagpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. So, ganyan po ang tao mga kapatid. Ibig sabihin, 10% lang ang natututong magpasalamat sa Diyos. At tinitignan nila yung kakulangan. Pero hindi naman kakulangan yung nangyari sa kanila. Pinagaling sila ng Panginoong Jesucristo sa kanilang karamdaman. Kaya nga ito nga po ang sinasabi ko mga kapatid, sa panahon ngayon, ano man ang kalagayan mo, dapat walang anumang mabubuong pagrereklamo sa puso mo o mga salitang pagrereklamo mula sa bibig mo sa kalagayan mo ngayon, kundi pagpupuri sa Diyos at punong-puno ng pagsasalamat dahil tayo ay buhay pa rin at malakas pa rin. Amen? Pangalawa mga kapatid, kaya po ang tao ay hindi makapagpasalamat. Ito ang problema eh. Hindi kontento sa buhay niya. Amen ba? Na parang gustong sabihin ng Panginoong Jesucristo,
makontento kayo sa biyaya na ibinibigay ng Diyos sa inyo. Sapat yan sa inyo. Kaya ang sabi dito mga kapatid, sa Hebrews chapter 13 verse 5, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. Makontento kayo sa lahat ng bagay na meron kayo, kung ano yung binibigay ng Diyos, maliit man o malaki, makontento kayo, sapagkat ito po ang pangako ng Diyos. For He hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Kaya mga kapatid, kadalasan wala tayong contentment. Tama ba? Hindi tayo makontento. Hindi tayo kontento sa relief na binibigay ng gobyerno. Yun ang problema. Kaya masubukan na natin lahat ng naluto. Ginisang sardinas, sinabawang sardinas, ginataang sardinas, adobong sardinas, pininyahang sardinas, lahat na mga kapatid. Pero napakarami natin narinig, puro sardinas. Alam nyo, pasalamat tayo, meron Amen? Salamat tayo sa ating gobyerno, meron. Masarap ang sardinas kung ikaw ay kontento. Tama ba? Amen? Tingnan nyo yung mga anak ng Diyos ng Old Testament, walang contentment. Biro mo, wala silang gagawin pagising nila sa umaga, dadampot lang sila dyan sa labas ng mana. Tinapay mula sa langit. Panay ang reklamo nila sa Panginoon. Hindi sila makontento. Kaya kung ano ang natatanggap natin ngayon mga kapatid, learn to be content. Why? Dahil si Kristo ay sapat na. Amen? Sapat na. Para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Para tayo ay mabuhay. Ayan lahat na yan. Instrumento lang ng ating Panginoon. Kaya tingnan nyo, yung 5 tinapay at 2 isda ay sapat na para mapakain ng napakaraming tao. Pero hindi nyo alam mga kapatid, bukod sa binibigay ng ating gobyerno, sinusupply pa rin naman ng Panginoon. Di ba? Yung ibang pangangailangan natin. Amen? Aba, mga kapatid, kung ikaw ay magrereklamo sa sardinas at di ka makakain, hindi pagkain ang kailangan mo, kapritsyo. Layaw ng laman. Yan ang hinahanap mo. Yung masarap sa panlasa mo, yan ang hinahanap mo. Hindi yung para mabuhay ka at masurvive ka. Learn to be content. Makontento ka. Kung ano ang meron sa kamay mo. Dahil si Kristo ay nasa iyo, ipoprovide ka ni Kristo. Amen ba? Pero mga kapatid, siyempre, kailangan gawin natin yung part natin. Ano sabi ni Kristo? Sa Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kinakailangan kapatid, ituon mo muna ang iyong paningin sa taas, sa Panginoon, sa ating Panginoong Jesucristo, at lahat ng bagay ay dadagdag sa iyo. Tingnan ninyo. Yung sa paningin mo ay kulang, maliit, kung nasa iyo si Kristo, sapat.
Ang kailangan mo lang, makontento. Kasi kung walang contentment, kahit na meron kang 1,000,000, kulang pa rin. Yan po ang tao, no contentment. Pero makita po natin dito, sabi po sa verse 9, ano tong 5 tinapay at 2 isda kumpara sa napakaraming ito? Ano kaya kung yun ang matanggap natin sa gobyerno? 2 tinapay, 5 tinapay at 2 isda nasa plastic. Ano na kaya ang magiging pakiramdam mo? Lalo na, kung sa 10 kilong bigas at 10 sardinas, nagrereklamo ka, lalo na doon sa 5 tinapay at 2 maliliit na isda. Pero mga kapatid, kung nasa iyo si Kristo, nasa puso mo si Kristo, ang maliit ay sapat. Amen? Hindi yung gusto natin, hindi yung nakikita natin, kundi yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen? Tama ba? Sana nakukuha niyo pinag-uusapan natin. Alam niyo, ang dami nagrereklamo ngayon sa binibigay ng gobyerno. Hindi sila makontento. Lagi nilang sinasabi at nagrereklamo sa gobyerno na mamamatay kami sa gutom. Wala pa naman ako nabalitaan namatay sa gutom eh. Sa kaso natin ngayon, sa crisis natin ngayon, may nabalitaan na ba kayo namatay sa gutom? Wala eh. The government is still doing its best to provide the Filipino people. Ang problema, hindi makontento kung ano yung ibinibigay. Amen? Nabigyan na, hindi pa kontento, pinalista pa yung patay. O nagpalista pa sa kabilang barangay. Kaya tuloy, nagkakaproblema. Kaya ang kailangan ng tao, ang Panginoong Jesucristo. Para magkaroon ng contentment. Dahil pag merong contentment, kahit maliit, ay sapat. Dahil nandyan ang Panginoong Jesucristo. Nakukuha nyo? Pinag-usapan natin mga kapatid. Kaya ikaw, huwag kang mabahala. Kung nakikita mo yung hawak-hawak mong resources ay hindi aabot, huwag kang mag-alala. Nasa iyo ang Panginoong Jesucristo. Aabot yan. Sasapat yan. Hanapin mo lamang muna ang kaharian ng Diyos at ang kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan mga kapatid, makontento po tayo, maliit man o malaki, sa mga material na pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kung meron tayong maliit, hindi po intensyon ng Panginoon na paghirapin ka. Kundi ang intensyon ng Panginoon, makontento ka. At subukin ka ng Panginoon kung anong gagawin mo sa konting bagay o maliit na bagay. Pero pumunti ko mga kapatid, ang maliit ay sapat kung naandyan ang Panginoong Jesucristo. Yun ang kulang sa tao, ang Panginoong Jesucristo. Pero kilala nila sa pangalan, hanggang doon lang. Hindi bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagiging problema. So una po, matutong magpasalamat. Pangalawa, matutong makontento. Amen? Pangatlo, matutong magbigay. Amen ba? Hello, kilala ninyo? Yung binatilyo, baon po niya yun. Amen? 5 tinapay, 2 isda, baon niya. Kung ibibigay pa niya yun, mawawalan siya eh. Kung sa kaisipan ng normal na tao. Pero ano ba mga kapatid? Kung sa kaisipan ng Panginoong Jesucristo, hindi po tayo magdadalawang isip na kahit kakapiranggot, sabi nga kakainin mo na lang, papakain mo na lang sa pamilya mo, babawasan mo pa para magbigay ka. Di ba?
Ayan ang puso ng Diyos eh. Yan ang puso ni Kristo, yung magbigay eh. Kaya nga, giving hand. Amen? Ano yung batid, sa panahon ngayon, kung meron kang kakaunti at may makita kang mga nasa paligid mo na wala talaga, pwede mong i-share yung kakaunti eh. At yung kakaunti ay sasapat. Yung mentalidad kasi natin, hindi, kakaunti yan. Kulang yan sa kanila, para nakakaya namang ibigay, kakaunti. Hindi po, matid eh. Gawin mo ito para sa Panginoong Jesucristo eh. Hindi para sa kanino pa man, o kapupuri, o kung anong isipin nila sa'yo, gagawin mo para sa Panginoong Jesucristo, at yung gagawin mo ay sasapat. Kaya, itong batang ito mga kapatid, itong binatilyong ito, ginawa niya ito para sa Panginoong Jesucristo. Kasi alam niya, kung gagawin niya sa kanyang sarili, hindi naman talaga sasapat eh. Kaya dahil ginawa niya sa Panginoong Jesucristo, willing po siyang ibigay ito at gamitin ng Panginoong Jesucristo, ano pong nangyari? Sumapat po. Sa napakaraming tao, yung 5 tinapay at 2 isda. Kaya kung ano man natin ginagawa natin, gawin natin sa puso natin para sa Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi nga mas maganda na yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Maganda yung nakakatulong kaysa tinutulungan. Maganda rin yung tinutulungan, siyempre. Amen? Pero maganda rin yung nakakatulong. Ang problema lang sa ating mga yung mentalidad natin. Kakapiranggot lang itong sa akin, tutulong pa ako. Ibibigay ko pa. Kaya nung binigay nung binatilyo yung kanya, nakakaunti, nagutom ba siya? Hindi. Nakakain din siya at nabusog din siya. Ang tanong doon, saan mapupunta o kanino mapupunta, kanino ibibigay yung 12 basket? Pwedeng doon sa bata o kasi ikaw naman yung nagkusang loob. Ito, sa'yo na ito, pwede. Di ba? Kaya kung nasa iyo si Kristo, mga kapatid, maalis yung pagiging makasarili. Amen? Maraming kaparaan ng mga kapatid na tayo makatulong pero huwag tingnan yung amount. Ang tignan mo, gagawin mo ito para sa Panginoong Jesucristo. Kung minsan mga kapatid ay minamalit natin yung sarili natin mga kapatid sa paglilingkod natin kay Kristo. Na kung porque hindi maganda ang boses na natin ay parang pakiramdam mo, hindi ka na pwedeng umawit para sa Diyos. Hindi po ganun ang Panginoong Jesucristo. Nasa tingin mo sa sarili mo, wala kang masyadong talento, kaya hindi ka gaano makakapaglingkod sa Diyos. Hindi po ganun ang Panginoong Jesucristo. Kahit yung maliit na paglilingkod ay mahalaga sa Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po hadlang mga kapatid yung kaunti para hindi tayo makapagbigay o makatulong. Na parang pakiramdam natin ay pag tayo nagbigay ay kabawasan doon sa kabuhayan natin. Alam po niyo, sapat po yan. Kaya nga sinasabi ko matid kung nasa iyo si Kristo, ang maliit ay sapat. Ay sapat. At kahit maliit, pwede ka pang makapag-share o makapagbigay sa iba pa. Amen? Dahil ang source natin ay ang Diyos mismo. Siya ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Ng kailangan ng mga tao. Kaya po mga kapatid, makita natin dito, ang maliit ay sapat kung nasa si Kristo para ikaw ay makapag-share pa. O makatulong pa sa iba. Tama ba? Amen? At yan ang kailangan natin ngayon mga kapatid bilang isang mananampalataya. Hindi nyo ba alam habang tayo nagbibigay,
binibigyan din tayo. Hindi nyo ba alam yun? The more you give, ika nga, the more you get. Give, and it shall be given to you. Pero kung kaisipan mo, laging kulang, kapiranggot, kakaunti. Eh baka wala sa'yo si Panginoong Jesucristo. O dili kaya, hindi nakatuon ang paningin mo sa Panginoong Jesucristo. Yan nagiging dahilan mo matindi, kaya nagiging limitado tayo sa lahat ng gagawin natin para kay Kristo. Ang tinitignan natin, ang liit, kakaunti. Kaya tuloy, limitado. Pati paglilingkod natin, limitado. Pero tignan mo ang Panginoong Jesucristo. Na kapag nasa iyo si Kristo, ang maliit ay sapat. Kaya ako nagagala ko kapatid Share ko lang sa inyo kapatid. Nakakatanggap po ako, Pastor's Love Gift. Merong 5 piso. 20 pesos. Natutuwa na ako mga kapatid dahil kahit alit yan, sapat yan Yan ang gusto nung membro o nung estudyante na yon na maitulong para sa akin. Na yung baon niya, binabawasan pa. Kung hindi ako makontento, kung biran to, pastor niya ako, binigyan niya ako 5 piso. Pero 5 piso na yon, marami na kinanagagawa Learn to be content. Amen? O kalaunan, may nagbibigay na lang 100 a week. May nagbibigay na lang 1,000 a month. Pastor's Love Gift. Kasi nakikita ng Panginoon, kontento ka sa maliit Kontento ka sa malaki. At kung maliit, kailangan nakakatulong ka pa rin. Nakakapag-share ka pa rin. Isa yung mga kapatid sa kapamaraanan ng Diyos sa material blessing Give. Learn to give. At ikaw naman ay bibigyan din. Kaya nga, it is more blessed to give than to receive. Kaya ito mga kapatid, itong binatilyong ito, ay dubili mga kapatid na hindi niya nilimit yung kanyang sarili. Na hindi ako isa sa mga disipulo na kasama ni Kristo na nagmimilagro. Wala, hindi niya nilimit yung kanyang sarili. Kundi, tinuon niya ang kanyang paningin kay Kristo at ibinigay yung kanyang sarili, ibinigay kung anong meron siya at ginamit ng ating Panginoon at naging sapat po. Kaya, anuman ang meron ka, huwag kang magdalawang isip na yan ay ipagamit mo sa ating Panginoong Jesucristo at ay gagamitin ng Diyos mga kapatid. At makikita mo, ginagamit ng Diyos sa malaking gawain o malaking ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung binibigay natin mga kapatid sa mission giving natin, kahit na maliit lang yan ang nasa puso mo, ginagawa mo kay Kristo, suporta natin ang missionaries, tinan mo ang ginagawa ng binibigay mo doon sa pinagmimisyonan ng missionaries. Malaking bagay. Amen? Kaya kung nasa iyo si Kristo, hindi ka magiging madamot kahit meron ka lang ng konti. Sapat ang kagalakan mo na magbigay pa sa iba. Tama ba? Amen? Ito po yung ginawa nitong taong ito yung binatilyo. Ibinigay niya lahat Yun ang kando, binigay niya lahat. Bagamat kakaunti. Kaya ina-encourage ko kayo mga kapatid. Ano man ang matanggap natin sa kapanahunan ito, matuto kang magpasalamat, matuto kang makontento, matuto ka ring magbahagi. Amen ba? Dahil si Kristo ay sapat na sa buhay mo. Ngayon, kung hindi,
may problema ka sa puso mo. Baka nakatuon sa material na bagay ang puso mo, hindi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang nangyari dito mga kapatid. Sumapat at merong lumabis. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag po tayong mag-aalala. Huwag po tayong matakot. Ituon mo ang iyong paningin sa ating Panginoong Jesucristo. Yung maliit na bagay na meron ka o malaking bagay na meron ka, learn to be thankful sa ating Panginoon. Learn to be content and learn to be share. Dahil mga kapatid, the greatest example of giving is God through our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Hindi ko alam kung anong meron ka ngayong umagang ito, kapatid. Pero isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Meron kang Kristo sa puso mo. Hindi ka pagkukulangin. Amen? The Lord is my shepherd, I shall not want. He is the good shepherd. Kaya sa umagang ito, kahit na nasa crisis pa rin tayo, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Sambahin natin ang ating Panginoon. Luwalhatiin natin ang ating Panginoon. Huwag kang maawa sa kalagayan mo. Huwag kang matakot sa kalagayan mo. Ang maliit ay sapat kung nandyan si Kristo. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po muli Panginoon sa salita mo na amin narinig ngayong umagang ito. Bilang tao dakilang Diyos, madalas na itutuon po namin ang aming paningin sa material na bagay, kung gaano kalaki ang meron kami o gaano kaliit ang meron kami dakilang Diyos. Anawa nakita po namin Panginoon sa umagang ito dakilang Diyos na hindi dapat namin ituon Panginoon sa mga bagay na meron kami, kundi ituon namin ang aming puso at isipan at paningin sa iyo lamang dakilang Diyos, sapagkat kung nariyang ka, ang maliit ay sapat sa bawat isa sa amin dakilang Diyos. Nawa Panginoon, kami po ay natuto sa umagang ito, Panginoon, at sa oras na ito, dakilang Diyos, ipuin mo nga po kami, Panginoon, patawarin mo kami, dakilang Diyos, na kung minsan, Panginoon, ang hinahanap po namin ay ang kapritsyo, dakilang Diyos. Sa mga blessing na meron kami, hindi po namin tinatanggap, hindi mo namin pinasasalamatan. Patawarin mo po kami, dakilang Diyos. Nawa sa umagang ito, ang hanapin namin ay ang kalooban po ninyo, dakilang Diyos. Habang ikaw ay nakaupo, nakayuko, nananalangin, sa iyong tahanan. Hindi ko alam, sabi ko nga, hindi ko alam kung anong kalagayan mo. Maaring wala ka na ngayon, wala ka nang hawak sa kamay mo, o maaring mayroon, maaring maliit, o maaring malaki. Pero kung wala si Kristo, hindi pa rin sasapat kahit malaki. Marahil dumating sa pagkakataon, naawa ka sa sarili mo. O dumating sa pagkakataon, gusto mo nang magreklamo. Doon sa natatanggap mo. Pero mga kapatid, ituon mo ang paningin mo kay Kristo. Ano man ang matatanggap mo ay sapat. Maliit man yan o malaki. Mga kapatid, huwag po tayong magtago sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung iniisip natin. Alam ng Diyos kung ano laman ng puso natin. Pero sa umaga nito, ang panalangin ko, sa lahat ng biyayang natatanggap ko, matuto ako magpasalamat. Matuto ako makontento. Nawa sa buhay ko, kilalanin ko na si Kristo
ay sapat na para magkaroon ako ng kapayapaan at kagalakan. At kung uunahin ko ang kanyang kaharian, ang lahat ay dadagdag. Kapatid, sumabit ka sa Panginoon na umaga. Huwag mong ituon ang iyong puso at isipan sa mga bagay sa lupa. Ituon mo ang iyong isipan sa mga bagay sa langit. Hindi ko alam kung paano nangusap ang Diyos sa iyo sa mensahe na narinig ko ngayong umaga. Pero isa lang ang natitiyak ko, si Kristo ay sapat para sa iyo at para sa akin. Ama namin Diyos, salamat muli Panginoon sa kabutihan po ninyo. Yes, sinaamin namin. Paminsan we are complaining doon sa natatanggap po namin Panginoon. Paminsan dahil nakita namin na maliit lang, meron kami, hindi namin naisipang tumulong din sa iba o magbigay din sa iba. Hawa, Panginoon, ipuro mo ang aming puso ngayong umagang ito na tilang ko. Na kami po ay magkaroon na ng kapayapaan at makontento at wala kaming nasain kundi mapaglingkuran ka. Gawin ang lahat ng bagay para sa iyo, dakilang Diyos. Ibigay ang lahat ng meron kami para sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At nawa, patuloy niyo po kami, dakilang Diyos, gabayan sa mga susunod pang araw sa buhay po namin. Salamat po sa iyo po lahat ng kapurihan, kalulatian, at pasasalamat sa pamagitan ng anak na si Kristo Jesus na po ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, sige po. Magandang umaga sa inyo. Para sa ating announcement ay patuloy lang natin yung guidelines na ibinigay ko sa inyo mga kapatid. Lalo na sa mga estudyante natin. Kung nakatapos ka na, ulitin mo. Okay, yung pagbabasa. At doon sa magkatrabaho na, pwede na kayong gumawa ng sarili ng guidelines sa pagbabasa po ng Bible. Okay, ulitin ko mga kapatid. So, yung commitment po natin para sa ating anniversary ay dinadivert na po natin sa ating vehicle fund o lot fund at ibibigay po natin yan sa December. Kasi wala naman pong nagpumasok ngayon. Meron ilan lang ang nagbigay. 4 na tao, naggulog-gulog. So, yung karamihan, di naman nakapagbigay. So, i-divert na lang natin yan dahil hindi naman tayo makakapag-akuha ng ating anniversary. I-divert na lang po natin yan, yung commitment natin sa lot fund. Yung mga hindi pa nakapag-commit, pwede kayo mag-commit. Yung namang gustong dagdagan, pwede rin dagdagan. Pero yan po, magiging count po natin dyan sa ating commitment. Ang anumang kinumit kasi natin sa Panginoon, hindi natin pwedeng bawiin mga kapatid. Pag kinumit na natin sa Panginoon na yan. Amen? Hindi lang niloob ng Diyos na ngayon. Kaya ikuha natin yan sa December. Ayan po mga kapatid. At ipanalangin natin mga kapatid na tayo po ay makapagpakabit ng internet para po, kasi parang tatagal yata itong ating gantong sistema, ay para po pati sa hapon ay makapag-cover po tayo ng video natin para sa afternoon service po natin. Sa ngayon, ang ginagawa po natin ay sama-sama na lang tayong manalangin sa bahay natin tuwing alas 5 ng hapon, tuwing linggo. Kung naisip ko, kung makakapag-kuhan po tayo ng internet habang nagpo-provide ng Panginoon, ay magkaroon na rin po tayo ng live video tuwing hapon. Ganun na rin sa prayer meeting. Yun po ang gagawin natin kasi nakikita ko, may mga pwede na, may mga nagkakabit na ng linya ng internet. So
Sana makabitan din po tayo dahil hindi natin alam nakang tatagal pa ito na wala tayong nasa ECQ pa rin tayo matid, MECQ. After this, GCQ, baka hindi pa rin papayagan. So, yun po ang magiging kuhan natin mga kapatid. Pray natin na this week, kung makakabitan po tayo ng internet. So, yun lamang mga kapatid, ipanalangin din natin ang gawain natin na kahit sa ganitong sistema ay magpapatuloy at yung paglago ninyo bilang isang mananampalataya ay panalangin natin mga kapatid. Yun lamang po, magandang umaga sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. May the peace of God our Heavenly Father and the grace of Christ the risen Son and the fellowship of God the Spirit keep our hearts and minds within His love. And to Him be praise for His glorious reign from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb was slain, Christ eternal, the King of Kings. May this peace which passes understanding and this grace which makes us what we are and this fellowship of His communion make us one in spirit and in heart. And to Him be praise for His glorious reign from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb was slain, Christ eternal, the King of Kings.
just hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Those he saves are his delight. Christ will hold me fast. Precious